Real Talk 101, 11th of January, Wednesday. This is 2024, episode 42. O, di ba? Ngayon, tingnan natin kung ano makuha natin ditong topic. At, yan, tingnan natin. Ay, Diyos ko. Apps, adventure. O, di ba? This is the cardinal. So, ibig sabihin, or everything nan under sa cardinal signs. No. Alam niyo naman, the fire signs. So, sila yung mga tao na most privileged ngayon sa 2024. Cardinal, this is the adventure and you need to live up to the fullest potential, explore new directions and take risk in order to grow as an individual. Change may be uncomfortable and it is necessary. Di ba? Kasi may mga taong takot sumubok sa panibagong takbo or panibagong teknolohiya or mag-adapt sa panibagong pamamaraan, or kung sa pag-ibig naman is takot siyang magdesisyon na iwanan yung kung sino man gusto niyang iwanan dahil hindi pa siya sigurado kung yung taong gusto niya sanang balikan itatanggapin pa siya. 'Di ba? May mga ganun eh. So, kung ikaw yung tipo ng tao na alam mo na minamalas ka, no? Tapos magtataka ka, dati naman di naman ganito. Dati naman ang luwag-luwag naman ng blessing sa buhay ko. Yung gagawin mo, umupo ka, kuha ka ng isang basong tubig or tsaa or kape, 'di ba? Tapos balikan mo kung kailan nagsimula yung kamalasan mo. At kung sino ang taong dumating sa buhay mo na posible na minalas ka. Kasi posible yon na nung kabataan mo, nung dalagap ka pa or nung binata ka pa, ang ganda ng buhay, di ba? Ang maganda. Tapos nung nagka-girlfriend ka, maganda pa din. Pero nung nakasal ka, dun, para tansya mo, para kang nilibing in advance, di ba? So, ibig sabihin, yung pinakasalan mo, yung malas. Kung sa kaibigan naman, halimbawa, 4-5 kayong magkakaibigan, no? Nung kabataan ninyo hanggang sa pagtanda ninyo. And then, along the way, may sumasali, sumasabay sa inyo sa inuman, sumasabay sa gig ninyo o kung saan man kayo mapupunta. And then parang pakiramdam niyo parang hindi na okay. Kasi halimbawa sa inuman, no, sa magkakabarkada, kung kabisado niyo ang bawat isa, alam niyo na minsan may ambagan, no, minsan alam niyo na meron kasing ibada, nag-a-adjust sila kasi kabisado na nila yung bawat isa. And then may sasabay, no? Na imbes na uminom siya ng uminom, yung pulutan ginagawang pagkain, o di wala. So yun yung nakakamalas, yun yung nakakabwisit ng gathering. And then sa negosyo naman, kung nagne-negosyo ikaw, tapos may kasama kang tao, maganda yung sitwasyon ng pagsasama ninyo, yung grupo ninyo maganda. Tapos may dumating na mga tao sa halimbawa, no, hindi direkta sa'yo, kundi doon din sa kaibigan mo, na yung minamalas siya doon, yung kaibigan mo minamalas doon sa taong nakilala niya, pati kayo damay. May ganun sitwasyon. So, kung yung gagawin mo dyan, tanggalin mo yung mga dapat mong tanggalin at huwag kang matakot na sabihin sa kanya na kailangan kong magbago. Kasi, doon ko naalala yung sinabi ng papa ko noon, na hindi pa siya nagkaroon ng sakit. Na tulong siya ng tulong eh. Wala siyang pinipili. Wala siyang pinipili na taong tutulungan. Tapos, nung nagkaroon siya ng first na atake niya, 2010,
nandoon 50-50 ang buhay niya. Ni isa, wala, hindi nagpakita. Tapos, nung nag-therapy siya, hanggang sa dumating sa punto na gumaling siya. 5 years later, sinabi niya na magbabago at magpapalit siya ng tao. So literal, yung pumasok sa isipan namin, yung mga tao sa paligid niya. And that is true. Kasi talagang binago niya lahat ng tao na dati tinutulungan niya, never na niya tinulungan uli. Tapos, yung ginawa niya, mas pinili niyang tulungan yung mga nakikita niya sa daan. Hindi niya binibigyan ng pera, binibigyan niya ng pagkain, tubig, kung ano man yung meron. Bigas, mga ganun. Hanggang sa punto na talagang yun na yung ginawa niya. Parang panata niya sa sarili niya. Na tulungan mo lang ako gumaling, gumaan ang buhay ko, makapagtrabaho ako, gumanda lang yung takbo ng negosyo, gumanda lang yung takbo ng pamilya, ganun, lahat-lahat nagawa. Pinagbigyan siya. Sa inyo ganun din yun. Kung hindi kayo hiyang sa karelasyon nyo, bitawan nyo. Diba? Kasi, wala namang nagmahal na hindi nasaktan. Pero wala ding nasaktan na hindi naging tanga. Lahat naman naging tanga, diba? So, this is the type of risk na sinasabi dito. Kung ikaw yung problema mo nasa isang relasyon at hindi ka na komportable, mas mabuti pa sabihin mo sa kanya para wag na siyang umasa. 'Di ba? And then, lalong-lalo na, papunta ngayon yung Valentine's Day. Kung ayaw mo na sa kanya, sabihin mo, maghanap ka ng ibang kadate, ibang karelasyon. Dahil hindi na tayo magkasundo, maghahanap na rin ako, 'di ba? May panahon pa naman tayo na magkaroon ng healing process, no? Kaysa naman mag-away kayo, di pati yung pagkakaibigan nyo is matanggal. So much better na maghiwalay kayo na magkaibigan. No? Hindi naman sinasabi na magkaibigan kayo araw-araw kayo nag-uusap sa chat, sa text, or sa call. Hindi. No? Ibig sabihin, yung naghiwalay kayo, real talk, naghiwalay kayo na maganda ang sitwasyon at pag-uusap ng bawat isa. Na kahit dumaan man ilang dekada, no? At nagkasalubong kayo uli, kanya-kanyang pamilya, kanya-kanyang apo, no? Walang masama or walang mabigat na dinadamdam or kinikimkim. Kasi yung kung ano man yung mabigat na iniisip mo or dinadala mo sa sarili mo, isa yon sa nagbibigay sa iyo ng stress na hindi mo makuha-kuhang abutin yung pangarap mo. Kasi hindi mo kinaya or hindi mo itinodo yung potential mo sa sarili mo. So kung gusto mong ibagsak ni universe yung blessing sa'yo, itodo mo na, no? Itodo mo lahat-lahat ng potential mo. I-explore mo lahat ng direksyon. Mag-take ka ng risk. Hanggang sa dumating ang punto na maging mature ka individually. Na sa susunod na pagkakataon, i-real talk, may pares ka man o wala, kaya mo. That's the necessary thing that you have to do in your life. Kasi, wala naman, di ba? Walang forever. Pero talaga kahit kayo ay soulmate at twin flame, isa sa inyo talagang mauna. Minsan, nagsabay dahil sa aksidente. Pero kung Diyos lang ang pagbibigyan, sa lahat ng mag-asawa, may isa talagang mauuna. Ganun talaga ang buhay, okay? Real talk, thank you so much sa inyong lahat.
Good afternoon.